Hello po, ito po si Harner Makata. Maya-maya po magluluto po tayo ng, kung tawagin ko sa amin, ay pinigit po. Dito po sa Kabitayan. Tuturuan ko po, ito na po yung ingredients po. At saka iluluto po natin dito sa mainit na ano po. Outdoor po kasi yung ano natin. Hindi po natin niluto sa loob para po ma-feel po talaga natin yung ambience ng pagluluto po sa bukid po. Ito po yung mga ingredients natin. Mamaya po iisa-isahin ko pong ituro po sa inyo kung paano po yung pagkakasunod-sunod po ng paggawa po ng ating tinatawag po na binignet. Search po muna sa Google po kung ano po yung tawag niya po sa Tagalog o kung may ano po natin, yung kumbaga mailibit po natin kung yung po kasi dito sa Kabisayan tinatanong din po nila kung ano yung possible na pangalan niya po dun sa English. Kaya hahanapin po natin yun again sa Google po. Okay, guys, simulan natin lang po ng pagluto po. Ayan. Walang laman. Magic. Iuna po natin to. Ayan. Ayan. Ito yung mga sago. Ayan. Oh no. Saka ito din po. May kasama ng asukal. Ayan. Pinakuluan na po ang lahat ng ito po para hindi na po hindi magtagal po yung pagluluto po. Ayan. Haluin po natin. Yan po. Halo-halo po natin. Pagkatapos, pakuluan po natin at takpan po muna. Yan. Para uminit po. Balikan po natin mamaya. Ayan po, kumukulo na po. So, ilagay na po natin yung malagkit na bigas. Ito po yung optional po ito para po sa ating pagluluto po ng ginataang halo-halo po. Sa Tagalog po pala ito yung tinatawag nilang ginataang halo-halo. Kasi kung tutusin po, yung pong mga ingredients po dun sa ginagawang ice cream halo-halo po is kaparihang-kapariha po talaga ng ginagawa po nating binignit. Yung kaibahan nga lang po, mayroon po siyang gata. Ayan, makikita nyo po. Pagkatapos po, ihalo na po natin yung matitigas po na ingredients po. Pwede rin po nating lagyan ng ng kalahati po ng ating gata. Ayan. Pagkatapos yung kalahati po, mamaya po kapag naluto na po. Ayan. Halu-haluin po ulit natin para yung mga ingredients po ayan. Nakikita nyo po yung mga ingredients medyo naaamoy ko na po yung yung masarap na amoy po. Ayan. Ayan, unahin po natin yung yung gabi po.
Kapag ka nalagay po yung gabi, ayan. Ayan, inuna po natin yung gabi po. Inihalo na po natin. So, medyo matigas-tigas po yung gabi. Ayan. Mamaya po isusunod po natin yung ibang ingredients po. Ayan po. Takpan puli natin. Ayan. Takpak po. Ayan. Pantayin po ulit natin mamaya. Tapos ihalo na naman po ulit natin yung iba pang ingredients po. Ayan. Kailangan po lagi pong hinahalo-halo po kasi po kapag hindi po natin hinalo po, dumidikit po yung ibang ingredients po dun sa ilalim po ng sa bottom po ng ating kaldero po yung binlulutuan po natin. Kaya kailangan pong halu-haluin po talaga para wag pong dumikit dun sa ilalim. Ayan. Idagdag na rin po natin yung kamuti po. Ihuli po natin yung saging. Mamaya na po yung saging. Kasi yung saging po malambot naman po, madali lang po maluto yung saging. Yan. Medyo mainit-init talaga. Okay. Meron po tayong asukal, pero nalagyan na po natin kanina kaya hindi na po natin lalagyan. May iba pa pong secret ingredients po tayo. Ito po yung tinatawag natin condensed milk po. Maglalagay po tayo pang patamis na pangpalasa lang po. Ayan. Ito po yung sekreto pang pasarap po ng ating ginataang halo-halo o binignit po sa sa Bisaya po. Ayan. Talagang lumalapot na po. Ayan. Naaamoy ko na po yung sarap. Sa ating nyo po. Umuusok pa po. Ayan. Yan, halo-halo lang po para po, hindi po magdikit sa ilalim po. Saka yung iba po dinadagdagan po nila ng ng langka. Isa din po kasi yun sa nagpapatamis. Unfortunately po, wala po tayong stock ng langka ngayon. Kaya hindi po natin nalagyan po. Kung ano lang po yung available na nasa ating market po, dito sa paligid, pwede naman po. Takpan po natin, ayan. Yan, haluin po natin. Baka duminikit na po sa ilalim po. Yan.
naihalo na po natin yung saging po. Ayan. Pang finale na po ito. Ayan. So yung final na gata po, kasi paluto na po ito, ihalo na po natin. Ayan. Ayan. Wow, sarap. Sarap na talaga ako. Ayan, pinalo na po natin. At saka yung pang pinalitan po natin na ano po, condensed milk po. Ayan. Dinagdag na po natin. Saka pag ano po, tinikman natin, pagkatapos kulang pa po ng tamis, eh pwede naman po natin dagdagan uli ng brown sugar po. Ayan. Okay. Okay. So ito na po. Ito na po yung pinakapinali po ng ating ginataang halo-halo po. Tatakpan lang po natin ito ng kaunti po at luto na po ito. Ayan. Si Hardinero Makata po, nagluluto po ngayong Biyernes Santo po. Ayan. Para po sa ano, kung sino pa po hindi po nakakaalam magluto po ng binignit po, o dyan po sa mga kaibigan ko dyan po sa Luzon po, lalo na po dyan sa Zambales, at saka dyan din po sa Aklan. May mga kaibigan ako dyan, lalo na po sa Batangas. Ayan. Ito po. Ito po yung tawag sa amin ito is binignit po. Kadalasan niluluto po ito yung Semana Santa po, kaya Biyernes Santo po. At ginagawa po natin itong ayan, itong merienda. Ayan. Ito, tinakpan na po natin at saka pag binuksan po ulit natin yan, ito na po, luto na po yan. Isi-serve na po natin. Thank you po so much po sa pakikinig, panunood po ng aking vlog po. At saka sa susunod po sana, panuorin nyo pa po yung iba ko pong vlog pa po. Thank you po very much sa mga kaibigan ko dyan sa Luzon po. At saka of course sa lahat po ng panig ng Pilipinas po. Thank you very much. Okay guys, ayan, tapos na po yung niluto po natin na ginataang halo-halo o commonly nun po sa amin dito sa Kabisayaan po. Lalo sa Mindanao po, binignit po. Binignit po yun. Tawag namin dito. Kaya thank you po sa pakikinood po. Sa susunod po sana na vlog, wag po kayo magsawang panuorin po yung mga vlog ko po. Hindi po para ito sa akin, kundi para po naman makapag-share po tayo ng kunting kaalaman po dun sa kung ano po yung mga gusto po natin tutuloy po.